Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is April 8, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Paradise Royal Spa sa may Makati Somerset Millennium Makati sa Mesonia Street, Legazpi Village, Makati po yan, San Lorenzo, Makati. At dadalhin po natin sa may Hernandez hindi ko gaano mabasa, on Radius Street, sa may Olympia, Makati. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. And samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Nagkaroon ng isang technical press ang grupo. 42 minutes ang total running time ng kanilang rehearsal or ng kanilang run. Full on cross-street, no stopping. It was really impressive. Pati yung mga girls nagulat sa pinakita nilang endurance and stamina for that full 42 minutes. Nagbigay ng dagdag kumpiyansa sa girls ang run-through o pagpapasada ng production. Siguro ang maninibago nila kami sa weather, sa stage mismo, and sa crowd, okay na, solid na. Wala rin munang detalye pagdating sa outfit. Basta sigurado, kahit ang suot ng bini, yung Pinoy. Hindi pa namin pwedeng sabihin, pero there's so much time. Kaya pala tinanggal kasi. Hindi pa sponsor Ay, someday. starting Someday, time di lang. ba? Someday magiging sponsor na natin yung ano na yan, ha? So, wag yun Kailangan mo ata ng sugar. Uy. Anyway, asa na ba sinasabi ko? Ayun, partner rin noon pa, bago pa sabihin ni SILG yan. Anyway, dahil nga ako yung nakabit sa NCRPO. Hawak mo ang beat. Hawak ko yung bit na yun yung NCRPO. Dati nang ginagawa ni Major General Abilinian, pinapatupad niya yung mga lumalabag sa mga ordinansa. Kaya nakaka-generate sila partner ng yung kumbaga karagdagang budget dyan per city. Kasi yung mga nagbabayad may multa, partner, pinapatupad na dati ni General Abilinian. Tapos partner, speaking of ordinansang yan, kanina yung sa Taguig, partner, naku, ito hindi mo nakakatawa, pero meron nung tumakbo partner habang naggagalugan. Yan yung naaktuhan? Naaktuhan sila partner na nag-aabutan, sabi ni Colonel Aguinuevo, si Colonel Julio Aguinuevo, nag-off ng gulugan sila. Ngayon, nasyanda pa nila yung luma, nagkaka-luma illegal na transaction. Inaresto ngayon nila. Ngayon, nung nag-i-inventory na partner dahil may limang sakina na huli sa kanila na nagkakahalaga ng nasa higit 27,000. Tumakbo siya partner. Ang tumakbo sa second floor ko, partner, hindi patakas. Ayun, yung sa kasamang palad yung nasa yung sa likod sa hospital. Ang sabi niyo yung partner, mukhang kinabahan, yun ang sabi nung mga kasama niya na arresto kasi nakausap ko kanina. Mukha akong kinabahan saka nahiya dahil mukhang hindi alam ng mga kamag-anak ang issue. Yun ang sinasabi namin sa inyo, kadalasan doon dyan sa Oakland Galugan, nasama mo ng media, police, kasi para ma-document, at the same time para ma-monitor, kasi sinusunod doon ang POP, for transparency, tsaka yung human rights po ninyo, nasusunod partner. Pag ganyan no, baka mami mahagit po kayo, kahit naka-blur mo kayo sa ibang media outlet. Kung mapicturean mo kayo, makita, malaman ng mga anak ninyo. Kaya ho, May mga dalang vlogger din yung iba, di ba? kaya hinay ho kayo. Ayun na nga Pero partner, so far, so good ba? Dapat may bumabatikos din yan, hindi ba? Ang dami nga Alam mo, hindi ko maintindihan partner yung mga tuwapatibos. May mga nagsasabi na ito raw ay anti-poor ang kanilang hakbang.
ba? Na paghuli doon sa mga nagiinuman sa kalsada, sa mga nag-video ka ng lagpas 10 p.m. at sa mga gumagala ng lagpas curfew. Paano mo naging anti-curfew? Sa partner, sama na lang talaga sa rescue ng mga sintonatos. Grabe ka naman! Masyado ka Pero naman partner, kasi sa mag-offend. kapitbahay, siyempre kasi ang sinasabi nga naman, hindi naman lahat may mga magagarang bahay. Partner, na meron pang specific area for this and that, di ba? Kaya ang ginagawa ng ilan ito na lang sakali. Ngayon, ang sinasabi naman siyempre, ang pakay ng DILG tsaka ng PNP dyan, sinasagawa dahil kadalasan, yan naman noon nagsisimula ng gulo. Diyan nagsisimula, partner eh. Oo, Meron kang parang anak. yung sa Puerto Princesa sa Palawan, partner. Na ganyan nagsimula. Ang incident ko sa Puerto Princesa na nahaw sa shooting incident at ikinasawi po ng dalawang pulis isang personal. May lumalabas partner na ano dyan na minilabas ang viewer na video dyan. Nakita mo na ba? Anong sabi ko sa Parang video? nila pinapaimbestigahan na nila sa NBI dahil tila parang tila baga nakagapos yung viewer partner eh. Version eh. Kaya pinaiimbestigahan. Kaya yun ang sinasabi. Baka dapat itanong yun sa PNP. Paano ang sabi niyang partner? Oo, kasi nung nakita ko yung larawan, may parang plastic na kulay po. Anyway, ang gusto ng viewer NBI ang mag-imbestiga. Pero sabi naman ng PNP, wala silang palalagpasin dyan eh. Di ba? And I understand may coordination naman natin with the NBI Kaya, partner. Para sa mas magaling. na-relieve na si City Director, pati yung lahat na yun. Di ba? So talagang i-imbestiga na. Anyway, papakilala muna namin ang mga balita sa nakalipas na oras. Jeff Galamas at Marlene Pasier Rosal. Ay, teka muna partner, bago natin simulan ng ating Biglang nagbago ng isip, dadamay pa tayo. Hi Tita, abay long time no here po sa inyo. Nagulat ako, biglang nag-from si Tita Opil ko. Hi Tita Opil, Naglo po yung internet ko ah. beautiful. Anyway partner, ito na po ang Diretso lang po yung Apa, diretso lang po. ay Biglang naglo po yung aking internet. dalawang linggong ceasefire o tigil putukan ng Amerika at Iran. Nagulat din doon yata sa biglang tatawid sa ng sasakyan. Itinakdang deadline ni US President Donald Trump na dudurugin ng buong Iran kung hindi bubuksan ang Strait of Hormuz. Ayon po kay Trump, naglatag ng 10-point proposal ang Iran na maituturing na workable basis para sa negosasyon. Tiniyak naman ng Iran ang ligtas na pagdaan ng mga oil tanker at iba pang barko sa Strait of Hormuz sa 2 linggong ceasefire. Bukas din ang Tehran kung palawigin ng ceasefire na posibleng mauwi sa tuluyan ng paghinto ng sigalot sa Middle East. Kinumpirma naman ng White House na pumayag na rin ang Israel sa 2 linggong ceasefire at itigil muna ang pambobomba sa Iran. Bumaba naman ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Pebrero sa tala ng Philippine Statistics Authority. 5.1% ang unemployment rate noong Pebrero na mas mababa kumpara sa 5.8% noong Enero. Katumbas ito na 2.66 million na Pilipinong walang trabaho. Bumaba rin sa 11.8% ang underemployment rate o mga Pilipinong naghanap ng dagdag na pagkakakitaan noong Pebrero mula sa 13.2% noong Enero. Sa kabilang banda naman, tumaas naman sa 94.9% ang employment rate o mga Pilipinong may trabaho noong Pebrero kumpara sa 94.2% noong Enero. Sabi ni National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, unti-unting nadadagdagan ang mga trabaho nitong Pebrero matapos mawalan ang seasonal jobs na simula ng taon o simula ng taon kaya nagbabala rin sa pagiging epekto ng krisis dalahuyan ng gulo sa Middle East. Sa ibang balita, tiniyak ng Department of Trade and Industry na walang magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa katapusan ng Abril. Sinabi po sa DZMM ni DTI Secretary Cristina Roque na napagkasunduan ng kagawaran at mga manufacturer kahapon na manatili ang suggested retail price ng mahigit 200 produkto hanggang April 30 sa mga pamilihan sa buong bansa. Dagdag po ni Roque, kakausapin muli ng DTI ang mga manufacturer para sa posibleng epekto sa mga bilihin ng anunsyong tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. Hindi pa aniya masabi kung mapapalawig pa ang hindi pagtaas ng presyo ng lagpas sa April 30 dahil araw-araw nagbabago ang presyo ng petrolyo at logistics.
Samantala, umakyat na sa higit 24,000 ang nahuling lumabas sa mga ordinansa sa Metro Manila kasunod po yan ang inilunsad na Safer Cities Initiative sa ILGA. Pinakamarami sa mga nahuli ang mga umiinom at naninigarilyo sa kalsada na nasa higit 8,000, habang halos 3,000 naman ang topless o walang suot na pang-itaas na damit sa labas ng bahay. Higit 2,000 minor de edad ang nahuli ng pagsusurfew habang hindi rin lusot ang 500 nagbe-videoke ng lagpas ng gabi. Kaya sinabi natin partner kasi may nakita ko isang datos ng Taguig City. Hindi naman lahat na-arresto nakikita. Oo. Winarningan lang iba. Kasi siyempre kahit pa paano tao rin naman ang mga operasyon. Mapapakiusapan din, di ba? Kaya sa susunod, di ba yan ang sinasabi. Sa susunod pakiusap muna bawal kasi, di ba? Hindi naman po pwedeng pagbibigyan kita tapos makikita Unfair naman sa iba. makikita si kapitbahay natikitan, di ba? Samantala! Patay po ang 48 taong gulang na lalaking tinakasan ang mga pulis na nasa gitna ng operasyon sa barangay New Lower Bikutan sa Taguig. Inaresto ng mga pulis ang 5 lalaking naaktuhang nag-aabutan ng iligal na droga sa iskinita sa Edmund Quezon Avenue habang kinapkapan ng mga sospek. Tumakas ang isa sa kanila at tumakbo patungo sa ikalawang palapag ng isang bahay at tumalon sa bintana para makatakas. Ay bumagsak ang lalaki at nawalan ng malay na agad isinugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Natuklasang may sakit sa puso ang tumakas sa suspect na hinihinalang sanhi ng kanyang pagkamatay. Yun man pala. Nakakulong na ang 4 na pang-suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bumagsak naman ang presyo ng langis sa world market sa tulad ng ceasefire o tigil-tutukan sa pagitan ng Amerika at Iran. 12% ang ibinaba sa presyo ng Brent crude na katumbas ng $96 per barrel. Ang US crude naman bumaba sa mahigit 15% na katumbas ng $95 per barrel. Dahil sa ceasefire, inaasahan makakaraan sa Sweden Hormuz ang mas maraming pang oil tanker. Tiniyak naman ng Department of Energy na hindi kailangan magrasyon ng langis sa Pilipinas dahil bumaba na ang demand nito. Ayon sa DOE, bumagsak sa 25% ang oil demand sa bansa dahil sa pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Naniniwala naman si Energy Secretary Sharon Lamin na matatagalan pa bago ulit sa dati ang presyo ng petrolyo kahit matapos na ang sabihan sa gitnang silangan. Yera sa gitnang silangan. The DZMM Updates. DZMM Updates. Kuha naman tayo ng report mula sa ating mga radyo patrol. Pamahalaan ng 2 linggong tigil putukan sa Middle East para ma-plansa ang mga hakbang bilang tugon sa epekto ng gera. Detalye mula kay Radyo Patrol, Christian Yusores, Christian, go ahead. Sino po? Dito na po sa kaliwa. At party, magtutuloy ng pamahalaan ang parang 2 fire o para ng Amerika at Iran para ma-plansa ang hakbang bilang tugon sa epekto ng mga Pilipino ng gera at mataas na presyo ng petrolyo. Ito ang ipinangako Sabi na lang. ng Ferdinand Marcos Jr. Magtapos magkasundo ng Amerika, Israel at Iran na pansamantalang ng pakbakan sa gitnang silangan. Sa isang radio statement, sinabi ng Pangulo na makatutulong ang ceasefire para makausad ang biyahe ng mga barko na stranded at hindi makadaan sa Strait of Hormuz. Kabila na Drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. ang hinihintay na sa isang Paalam po hintay na muna lang. pansamantala at tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Sa pagitan ng mga bansa para makababa ang presyo ng langis at iba pang bilihin. If we have the 2 weeks, we will Parehas take lang. as much advantage as we possibly can Parehas lang. by assuring the supply of petroleum Ang products. problema. And Hindi ko alam kung hopefully being able to talk something about the pricing that we don't know of the market. So, it's a very simple demand and supply situation. So hopefully that ano po.